Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kamusta po ba tayo? At welcome po ulit sa everyday na gawain po natin dito po sa Rema Pills Live. Amen po. At nung mga nakarang araw po, yung mga pastor po natin maging nakarang linggo po, tinuruan po tayo ng mga pastor natin kung ano ba yung mga bagay na natutunan po nila nung training. Amen po. At lahat po na umattend ng training, naniniwala po ako na tayong lahat ay na-bless. Lahat po tayo na-remind, na-correct. May mga bagay na ipinagawa po ulit ang Panginoon sa bawat isa. Amen po. Glory to God po dahil listener po yun ng mga pastor natin. Kung titignan po natin, napakabilis po ng araw. At almost 2 weeks na rin po ang nagdaan nung training po. Pero naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay fresh pa rin po yung nautunan nila sa training. At fresh pa rin po yung mga bagay na iniremind ng Diyos sa bawat isa. Amen po. At ngayon po gusto ko po i-share sa inyo kung ano ba yung bagay na nagpa-remind po sa akin. Personal, gusto ko ibahagi po sa inyo. Isa po sa na-remind sa akin ng training ay yung tinuro po sa amin ni Pastor Rodel. Yan. Isa po sa mga tinuro po ni Pastor Rodel ay yung pagiging ambassador ni Kristo. Noong time na ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, noong time na ikaw ay tinanggap mo ang Panginoon at ginawa mo siyang tagapagligtas ng iyong buhay. Ang sabi niya po dito, ikaw ay naging ambassador na ng Panginoon. At ngayon sa atin, pag sinabing ambassador, ito ay ikaw ay nagre-representa ka o nire-represent mo sa buhay mo ang Panginoon. Amen po. Alam naman po natin kapag sinabing ambassador na ang pamumuhay mo ay nakadepende na sa kung ano yung pinopromote mo. At sa atin po ay isa sa mga bagay ng time na tinanggap natin ang Panginoon, isa sa pinopromote natin ay yung buhay Kristiyano. Ano ba yung buhay ng Kristiyano na meron dapat ang isang tumanggap sa Panginoon? Tulad nga po ng sinabi ko, ito yung bagay na nagpa-remind sa akin na dapat ito yung taglay ng bawat isa po sa atin. Ngayon, nung nakarang linggo po, tinuro po ng Pastor Boy ng ating pastor sa Cavite, yung once ikaw ay nakipagtipan sa Panginoon, ikaw ay pumirma ng kontrata sa Diyos, dapat matanggap mo yung bagay o yung benefits nung pinirmahan mo. Amen po. At isang bagay po dito, sabi po ni Pastor Rodel, sabi niya, kung tayo ay ambassador ng Diyos, kailangan matrain yung sarili natin. Sa paanong matitrain? Tulad po na sinabi ko po, glory to God, dahil nagkakaroon po tayo ng training yearly, nagkakaroon po tayo ng mga ganitong gawain. Kasi bakit po? Kasi ito ay isa sa pinakamahalagang bagay sa mga Kristiyano na magkaroon ng training every year upang patuloy na ma-remind, na ma-renew yung relasyon ng bawat isa sa Panginoon. At ako po ay sobrang natuwa dahil tulad na sinabi po ni Pastor Marvin kahapon ay sabi niya po doon, noong time na pinatayo yung 11 years pataas, matutuwa kayo. Kasi bakit po? Kasi gano'n na sila katagal iniingatan ng Panginoon at gano'n na sila katagal na nagpapagamit sa Diyos. Alam niyo po, makakaramdam ka ng Lord, tulad nila, gamitin mo rin ako ng gano'ng katagal o higit pa. Kasi sabi niya po doon, kung ikaw ay ambassador ng Kristo, pinopromote mo yung buhay Kristiyano, dapat nakikita sa iyo ang Panginoon. Amen po. Dito sa 2 Corinthians chapter 5, sa verse 19, umpisahan ko po, sabi niya dito, at ito ang aming ibinabalita, pinapanumbalik ng Diyos sa mga tao, sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo, at hindi na ibinibilang laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at kami ang Kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Sabi niya po doon sa verse 20, kaya nga mga sugo kami ni Kristo, at sa pamamagitan namin nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo
sa Kanya. Ibig sabihin po, merong mga taong pinagkatiwalaan ang Panginoon na magbahagi ng balitang ito, na sabi niya doon na tinakalimutan na o nakalimutan ng Diyos yung kasalanan na ginawa nila. Kaya nga sabi niya, sila ay magpanumbalik na muli sa Panginoon. At sino po yung tinutukoy dito? Ang tinutukoy po dito ay tayo, mga tumanggap kay Kristo. Isa po sa mga trabaho po natin yung panumbalikin yung mga taong nawala na sa paglilingkod. Amen po. Panumbalikin yung mga tao na nawala na po yung desire ng puso nila na maglingkod muli sa Panginoon. At tulad po ng bawat isa sa amin nung training ay na-remind kami kung ano ba dapat yung katangian na meron ng isang ambassador ng Panginoon. Ang sabi niya, ang katangian na meron dapat ang ambassador ng Diyos, dapat nandun na ikaw ay merong teachable heart. Amen po. Dapat ang puso natin ay natuturuan sa mga gawaing ito. Amen po. Kaya nga po, sabi niya po doon, sabi po doon bawat isa, sabi niya po doon, humble yourself in the sight of the Lord. Para maturuan ka o para maturuan po tayo, dapat hindi makita sa atin yung kataasan. Dapat makita sa atin ng Diyos yung pagiging mapagpakumbaba. Kasi sabi niya po doon, ang Panginoon ay naparito 2,000 years ago. Hindi para ipakita kung ano yung taas na meron siya, kundi para ipakita yung pagpapakumbaba. Itinuro po sa atin ng Panginoon kung paano magpakumbaba. Ngayon, ang sabi niya, dapat ito yung meron ng isang ambassador ng Diyos. Amen po. Ito yung katangian na meron dapat ang bawat isa po sa atin. Ano po yun? Dapat meron tayong teachable heart. Amen po. Sabi niya pa po doon, kung di ka mapagkakatiwalaan sa bagay na to, hindi ka mapagkakatiwalaan o hindi tayo mapagkakatiwalaan ng Diyos. Sa bawat isa po sa atin, ang sabi niya po doon, kapag hindi tayo matuto magpakumbaba, hindi tayo pwede maging ambassador ng Panginoon. Kasi ang Diyos, yung unang nagpakumbaba, noong time na inabot niya po tayo, at tayo po bilang mga lingkod ng Diyos, tayo naman po yung magpapakumbaba para maabot natin yung mga tao na pinapaabot po sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, sabi niya nga po dun isa po sa correction, ang sign ng correction ng Panginoon yung pagpapakita niya ng pag-ibig sa atin. Kasi ayaw ng Diyos na nagkakamali ka. Ayaw ng Diyos na nagkakamali po tayo. Kaya hindi nag-asawa ang Diyos o hindi nag-asawa yung mga pastor natin na i-correct po tayo. Amen po. At isa pa po doon, isa pa po sa mga itinuro po ni Pastora Leia, sabi niya po doon yung karakter ng isang lingkod na dapat meron po tayo. Ang sabi niya doon, maging halimbawa sa pananalita. Ito yung ambassador, ito yung nakita sa atin ng Diyos, kaya tinawag ka niya. Ito yung dapat natin na makita sa bawat isa po sa atin. Sabi niya, yung pag-uugali, magiging maibigin ka at malinis na pamumuhay. Ano niyo po, glory to God po, dahil ang training po ay isa sa pinakamahalagang gawain po ng simbahan po natin. Kasi nakikita po doon o natuturuan po ang bawat isa o ano yung bagay na kailangan niyang kaharapin pagdating niya sa field. Amen po. Sabi nga po doon, mapalad ka dahil ikaw isa sa mga napili upang makapag-training. Bakit po? Kasi isa ka sa mga tinuturuan ng Diyos kung paano maging ambassador niya. Amen po. Ngayon sa bawat isa po sa atin, ano ba yung mga bagay na katangian na meron sa atin na nakita ng Diyos kaya nandito tayo ngayon? At ano yung katangian na dapat ipinapakita natin sa mga tao na ipinapaabot sa atin po ng Panginoon. Tulad po noon, nung ako po, sabi niya nga po doon, isa pa po sa mga bagay na dapat nataglayin ng isang ambassador ni Kristo, na sabi niya po doon, dapat masipag kang manalangin. Amen po. Dapat masipag kang manalangin. Kasi sabi nga po ni Pastor Boy, di ba po, at ang mga pastor po natin, sa panalangin mo, ipanganganak yung mga tao na mga born again. Ngayon, kung ikaw bilang isang lingkod ng Diyos, o tayo po bilang mga lingkod ng Diyos, ay hindi nagagawa yung bagay na to, paano po natin may papanganak yung mga tao, o paano po natin maaabot
yung mga tao. Amen po. At pangalawa po, sabi niya dito, dapat sanay kang mag-fasting. Amen po. At yung isa pa po, sabi niya, dapat tayo mga Kristyano ay makikitaan ng humility. Amen po. Dapat sa ating mga Kristyano ay always nagsisimula yung humility. Amen po. Siguro po nasabihan na tayo ng mga tao na born again ka pa naman. Amen po. Lagi natin narinig yan eh. Kristyano ka pa man din. Amen po. Pero alam niyo po, sabi niya po doon, dapat ito yung taglay na meron ka. Ito yung taglay na sa bawat isa po sa atin na nakikita ng Panginoon. Humble yourself in the sight of the Lord. Amen po. Pagpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. Kasi ang Diyos ang siyang magtataas po sa atin. Maraming mga tao ang hindi maniniwala sa mga bagay na ginagawa mo ngayon. Pero ang sabi ng Diyos, magpatuloy ka lang. Amen po. Isa sa mga tinuturo po sa atin ng Panginoon ay magpatuloy ka lang. Glory to God po dahil nung training po ay sobrang lakas po ng anointing. Amen po. At alam niyo po, umabot ng ilang oras po yung service po ni Pastor Boy ng umaga hanggang hapon. At umabot pa po ng gabi. Alam niyo po, kami nga pong nasa kitchen ay nag-pray kami na, Lord, gusto namin may mag-pray din sa amin doon. Amen po. Kasi syempre, nagpe-prepare ka ng foods para sa mga nag-training. Alam niyo po, during service, habang nag-pray si Pastor Boy po doon, meron pong pastor na pumunta po sa amin sa kitchen. Pinag-pray po kami. Alam niyo po, ramdam po namin doon yung correction ng Lord, yung pag-ibig ng Panginoon, at naramdaman po namin doon na ang Diyos hindi siya kailanman magkukulang kung hindi tayo magkukulang sa mga bagay na inuutos niya po sa atin. At yun lang po, salamat po sa tayo niya po, Lina lang po. Ang sabi niya po doon, patuloy natin ibaba yung sarili natin kasi ang Diyos ang siyang magtataas po sa atin. Salamat po sa time po ng bawat isa. Nawa po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, salamat Panginoon sa hapong ito. Patuloy na dalangin namin Panginoon na pagpalain mo yung mga tao nakapakinig sa hapong ito, Panginoon. Maging ang bawat isa, O Diyos, turuan mo kami kung paano pa mas maging mapagpakumbaba sa lahat ng mga bagay na pinapagawa mo sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa iyong kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, salamat po sa time po ninyo and God bless po.